Welcome back mga ka-Aces! Ready na ba kayo malaman kung paano gagamitin ang ating system? Dito, i-guide ko kayo with a live demo kung paano kayo mag-upload ng theoretical and practical driving certificate papuntang LTO IT system. Pero bago yan, let's first have a refresher kung ano-ano ang mga kakailangan ninyo bago magamit ang system. Kaya, makinig mabuti. Una, kailangan accredited ang driving school mo and yung mga instructors na magtuturo sa mga estudyante. That includes yung mga lecturers ha. Consider din silang mga instructors. Second, kailangan mag-register ng mga instructors and administrators sa mga LTO regional offices. Dito, kukunin ang kanilang mga photos, signatures, at biometrics. Remember, kakailanganin nyo rin yung email address nyo upon registration. And also, most importantly, during our login sa system. Third, dapat may sapat na balanse o load ang account ng branch mo. Dito natin ibabawas ang uploading fee every time na magpapadala or mag-upload kayo ng driving certificate papuntang LTO IT system. Last but not least, kailangan meron kayong workstation or computer sa inyong mga branches. Tandaan na dapat compatible at installed ang mga applications para mapagana or magamit natin ang LTO ACES system. So remember to coordinate with the officers na naka-assign sa inyo. Kung check naman silang lahat, time to move on. Come to me and hold. Hindi ganyang moving on. Kayo talaga oh. Time to move on sa training. Our presentation will be divided into 5 parts. First, what to do on your first login, how the instructors authenticate the theoretical driving certificate, how the instructors authenticate the practical driving certificate, how the administrator approves and uploads the said certificates, and last but not least, the additional features of the system. So without further ado, let's start with the training. So we will start now with the first time login. So ano bang gagawin mo kapag first time mo mag-login sa account mo? O ganito ha, panoorin mabuti. Sa desktop, i-double-click mo yung browser na may nakalagay na LTO ACES. Okay. Once na mag-load yan, mapupunta tayo sa login page. Sa login page naman, kung hindi siya automatically nag-open doon, pumunta ka lang sa address bar and then type in ltoaces.stratcom.net. But in this case naman, we were able to log in automatically, so we don't need to do that. So ngayon, i-click natin yung forget username or password. Pagdating dito, you will be asked to input your email. Dapat yung email na ilalagay mo is yung email na nilagay mo sa LTO or yung enroll mo sa LTO nung nagpa-accredit ka. And then click send. There. So successful tayo sa reset ng password natin. After which, kailangan pumunta ka ngayon sa email mo. Minsan pala sa email natin, okay, naliligaw yung message ni LTO. Minsan napupunta siya sa inbox, minsan napupunta sa spam mail or sa junk mail. So hanapin na lang natin siya doon. But definitely and surely, nag-send si LTO naman sa atin ng message for our password reset. May tayo dito, click na natin yung message. So, hi Gloria. So, makikita niyo yung username niyo dito. Okay? And then this message, we receive a request to reset the password for this email address. Then, click niyo yung link na here. Okay? Alright. So, you will be prompted to change your password. Ang password pala natin, meron tayong requirements. Minimum of 6 characters. Kailangan meron isang capital, meron isang small, merong number, and also merong special characters. Yung special characters natin, yan yung mga exclamation point, period, comma, mga ganyan. Okay? So, click submit. Right, so data was saved successfully. Now, automatically lalabas na yung username mo. Kailangan mo na lang i-type in yung password na ginawa mo. And
and then click go. Okay, congratulations! You were able to log in for the first time sa inyong account. Let's start first kung paano mag-authenticate ng theoretical driving certificate after graduate ng student sa 15-hour theoretical driving course niya. Dito sa homepage, may kita nyo yung icon na Authenticate Certificate, Certificate List, and also yung account info. So let's click on the Authenticate Certificate. Itong system natin sobrang basic lang niya. Kung meron ka namang Facebook or meron ka ring TikTok, okay, kung nagagawa mo yun, mas kaya mong gawin ito. Right? So, ang unang-una nating pupuntahan ay yung program type. I-click nyo to, tapos choose Theoretical Driving Training. Okay? Yung sa practical niya, after nyo na mag-aral ng practical driving course yun. So, focus muna tayo sa TDC. Next, dito naman sa training purpose, i-click nyo yung Student Permit. Kung mapapansin nyo, hindi editable yung field or space dito sa driver's license number. Ibig sabihin yan, hindi kayo pwede mag-type dyan. Bakit? Kasi first time pa lang mag-a-apply yung student. So, wala pa siyang student permit or wala pa siyang license number. Clear? Okay. Sa birth date, once you click on it, pwede nyo gamitin yung calendar to input the birthday of the applicant. Pwede rin naman na i-type nyo na lang yung birth date niya. So, makapapansin nyo dito, okay, sa first name, pwedeng capital, pwedeng small. So, in this case, nilagay lang natin yung demo for as our demo account. Okay? Sobrang dali lang niya. Just fill in, type in, yan, Filipino. Yung age, automatically, nagko-compute na yan once na nilagay nyo sa birth date. So, hindi na kailangan mag-compute or may math whiz to do that. So, gender, yan, marital, status. Basically, just fill out all the spaces there. So, demo 4 ang ginagamit natin. So, ang kagandahan nitong ating system is naka-incorporate na yung mga barangay, national capital region, lahat automatically nagsusort na yan. Okay? And then, click next. Dito sa driver's license classification, pansin nyo wala pa kayo mapipindot dyan. Kasi ang mangyayari dyan is magagamit nyo yan kapag mag-encode na kayo ng practical driving certificate na. Okay? But for now, student permit, hindi pa muna. And then, click next. Once you click next, may photo op na. So, mapapansin nyo dito, okay, ako po yan. Alright? Kambal ko po yan. Nasa office po ako nung aking record yung screen recording ng ating system. Okay, so maganda, I suggest a plain background, preferably white. Tapos, once na okay na, i-click nyo na yung screen capture icon natin. And then, click next. So, sobrang basic lang. So, sa course details naman, unang-unang pupuntahan nyo, syempre, yung issuing branch. So, may tendency na meron tayong multiple branches. Okay? So, take note of that. So, definitely naman sa future magkakaroon ka ng multiple branches. Yan. So, in this case, we click on San Antonio Driving School. So, driving course name, ilagay lang natin dyan yung 15-hour theoretical driving course. Now, dito sa baba, ilagay natin kung kailan nag-start yung estudyante. So, again, pwede nyo gamitin yung calendar, pwede rin naman i-type in nyo. So, dito naman sa total number of classroom hours, isasadyain natin siyang ilagay na 14. Okay? Pag nilagay niyo 14 or anything under 15 hours, ayan, mag-i-error po siya. So, kailangan nakalagay dyan at least 15 hours. So, pass. Additional remarks, pwede nilagay niyo, very good. Okay, kayo nang bahala. And then, click on next. So, dito sa part na to, i-review mo lang yung detail. I suggest yung kliyente itabi mo sa'yo. Okay, tapos i-check yung dalawa kung tama yung details. Para maiwasan natin yung mga editing or yung hassle na babalik ko yung estudyante kasi nagkamali. It's normal. Ang tao lang tayo, nagkakamali tayo. So, click on Authenticate. There. When you see this pop out, you will be asked for a biometric sign-off using your fingerprint. So, ilagay yung fingerprint. Makikita niyo dito ngayon. Meron siyang illustration or video kung paano natin gagawin.
Yan, lagay muna. Dito. Then, scan. Then, ibang finger naman. Lagay dito. Yan. Once you're done, automatically magpiprint na yung certificate. Now, if you want multiple copies, okay, hindi mo na kailangan mag-Xerox actually. Gawin mo lang, press Ctrl P simultaneously, and then, lalabas tong pop-up na to. Tapos dito, pwede na kayo mag-print. Lagay nyo na yung number of copies na gusto nyo. Pwede 2, pwede 3. Any number will do. Tapos, click on print. Okay. Yan. So, ideally, meron kang hard copy na sarili mo for your records. Meron ding hard copy si student. See? Nakita nyo ngayon, authentication successful. So, congratulations sa first authentication mo ng Theoretical Driving Certificate. So, for our next topic, tuturuan ko naman kayo kung paano mag-authenticate ang Practical Driving Course Certificate. So, dito sa homepage ng instructor, again, click on Authenticate Certificate. Now, dito sa program type, i-click nyo yung Practical Driving Instruction Training. Tapos sa training purpose, meron kayong dalawang options. Pwede new driver's license or additional vehicle category. In this demo, we will click on the new driver's license. So pansin nyo, yung sa license number na space, hindi na siya naka-gray. Ibig sabihin, pwede na kayo mag-type doon. So type nyo yung license number nyo. In some cases po, nagkakamali kasi nilalagay yung dash. So, huwag niyong ilalagay yung dash. So, tuloy-tuloy lang yung number. Tapos, dito naman sa birth date, again, depende kung gusto nyo i-type or gamitin yung calendar. And then, click search. Once you click on the search button, makikita nyo automatically nag-fill in yung details. Now, saan galing yan? Galing yan sa LTO database natin. So, hindi nyo pwedeng i-edit yan. Now, for example, gusto nila mag-change ng marital status from married to single, alam mo na, hindi po pwede yun. Okay? That's not your responsibility. Ang gagawin nila, or gagawin nyo rather, is to advise the client na pumunta sa LTO to have their details changed. Okay? So, scroll down lang and then click on next. So, mabilis na lang to. Now, sa driver's classification naman, makikita nyo, pwede nyo na rin siyang i-tick. Alright? Or pwede na siyang i-edit. So, dito, mamimili kayo kung ano yung aaralin ng estudyante or yung gusto niya maningin. So, dito, pwede nyo i-click yung motorcycle. Okay. So, yan. So, 2 wheels, 3 wheels, 2 wheels, yan. So, lagay nyo kung non-pro and then automatic or manual. Okay. So, very specific actually yung classification. Pwede multiple vehicles na. Then, click next. Again, screen capture and naman ako. Alright? So, basic lang. Take the photo. Yan. Tapos, smile ka pa. Yan. So, click on next. And then, sa issuing branch naman, ganun pa rin. Okay? Choose the branch kung saan mag-aaral si student. And then, driving course name naman, nilalagay lang natin dyan, 8R Practical Driving Course. So, mapapansin mo dito, yung sa theoretical instruction training, hindi mo na siya may edit. Kasi yun yung regular estudyante before. Okay? Now, pwede mo lang i-edit is yung sa practical driving instruction training. Lagay nyo din ulit kung kailan siya nag-start, kailan siya na-complete, and then, lagay natin ulit yung less than 8 hours naman. Again, mag-error siya. So, minimum dapat talaga 8 hours. Ayan. So, lagay natin 8. Then pass, pass. Again, pwede kayo mag-additional remarks. Excellent. Oh. Ayan. Then, click next. So, makikita mo dito, review mo ulit yung details. Most especially sa driver's classification. Okay? Ayan. And then, same procedure as before. Click on Authenticate. Okay? Have your fingerprints scanned. So, click on scan, then put in the next finger. Okay. Ayan.
automatically again, magpiprint na yung certificate ni student. Alright. So, successful ang ating authentication sa practical driving certificate. Now, we will proceed on to the administrator naman. So, after logging out sa ating instructor's account, i-log in nyo naman yung sa administrator account nyo. So, in this case, I suggest i-save nyo na po yung details nyo para hindi kayo mahirapan. Okay? And then, click on Go. Now, mapapansin nyo dito sa homepage, walang authenticate certificate. So, meron lang tayong certificate list, saka account info. So, click on certificate lists. Dito makikita nyo ngayon yung mga certificates na nasa database nyo. Pwede nyo gamitin yung transaction date from and to input the range kung kailan yung mga estudyante nag-enroll. Or pwede nyo naman, kung hinahanap yung specific na estudyante, lagay nyo na yung first name, middle name, or last name. And then, click on search. Alright? Yan. So, dito hinanap natin ngayon si Curtis Leo Hampelman. Yan. So, may ito yung details ng control number, issuing branch, transaction, license number, etc. Tapos, i-upload nyo na siya. Once you click on upload, hihingan din kayo ng biometric. So, yan. So, scan, and then, second finger, ganun din. Very, very basic talaga siya. So, automatic, again, magpiprint yung certificate ng estudyante. Alright! Congratulations sa pag-successfully upload ng ating certificate papuntang LTO IT system. Okay? Good job. Pat on that. Yeah. Anyway, so we will proceed now with the other functionalities ng system natin. So, isa sa mga functionalities ng system natin is yung account information. Dito, makikita mo ngayon yung load ng branch, okay, yung dito sa instructor, and also, dito sa part na to, isa pang feature natin is pwede kayo mag-change ng password nyo anytime you want. So, yung next feature naman natin is yung sa transaction count. Makikita mo ngayon dito yung remaining consumable mo, yung remaining transaction count mo, and also yung mga naging transactions mo for the day. Importante ito, lalo-lalo na kapag nag-audit ka at the end of the day. So for our last feature, ito yung pinaka-favorite ko. Ito yung save draft feature. So basically, pag meron kang student na pupunta sa'yo, okay, i-register mo na siya. Ngayon, not necessarily na kailangan mo na siyang i-authenticate. Di pa kailangan. With our save draft feature, pwede mo siyang i-save. Tapos, pwede mo siyang balikan after gumraduate ng estudyante para mag-fingerprint ka na lang. O, diba? Mas efficient siya. Thank you so much for attending this training. Thank you po sa time and effort. I hope and pray na maging prosperous po ang inyong mga businesses, lalo-lalo na po ang inyong mga driving schools. Remember, kayo po ang sagot sa maayos, mabuti, at ligtas na kalye ng ating bansa. This is Lance Xavier, signing off. Thank you po, and God bless. Oh, by the way, clean your PC, be virus-free. Bye!